Sa Barangay Tibay, Samay Diaba na Hihidinis Timarana Tibay, ang umaga ay karaniwang nagsisimula sa tunog ng mga tandang at sa mahinang usapan ng mga kapitbahay na nagwawalis ng kani-kanilang bakuran. Isang payapang lugar ang Tibay sa paningin ng mga dayo, mga bahay na gawa sa kahoy at yero, makikitid na daan at mga puno ng mangga na tila tahimik na saksi sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may nakatagong pangamba na matagal nang bumabalot sa buong barangay, isang lihim na pilit ikinukubli, ngunit patuloy na sumusulpot sa mga bulong at panaginip. Si Lando ay 11 taong gulang lamang nang magsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Isang payat na bata na may mapupungay na mata at tahimik na kilos, bihira siyang mapansin sa eskwela o sa mga laro sa kalsada. Anak siya ng isang inang labandera na madalas wala sa bahay at ng isang amang matagal nang nawala, ayon sa kwento ng mga matatanda. Lumaki si Lando sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng barangay, malapit sa damuhan at sa dating libingan na hindi na dinadalaw ng sinuman. Noong una, walang kakaiba sa bata. Tahimik siya, masunurin, at bihirang makipag-away. Ngunit may mga gabi na naririnig ng mga kapitbahay ang kanyang iyak, mahina, putol-putol, at tila nagmumula sa kailaliman ng dibdib. Akala ng ilan ay bangungot lamang, bunga ng gutom o lungkot. Hanggang sa isang gabi, may isang matandang babae ang nagising sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa bintana. Pagdungaw niya, wala siyang nakita kundi ang anino ng isang batang nakaupo sa bubong ng katapat na bahay, ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Mula noon, nagsimulang magbago ang Barangay Tibay. Unang napansin ang mga alagang hayop na natatagpuang patay sa umaga. Mga manok na walang dugo, mga aso na tila nilamukos ang katawan. Walang sugat na malinaw ngunit may kakaibang pagkakapunit na hindi maipaliwanag ng sinuman. Sinisi ng ilan ang mababangis na hayop mula sa bundok, ngunit walang bakas ng paa, walang ingay na narinig sa gabi. Tanging ang malamig na katahimikan ang naiwan. Sumunod ang mga insidente ng pagkakasakit. May mga batang biglang nilalagnat, nanginginig, at nagsasalita ng mga salitang hindi nila alam. Ang matatanda ay nagsimulang magdasal, magsindi ng kandila, at maglagay ng bawang at asin sa mga bintana. Ang mga inay mahigpit nang niyayakap ang kanilang mga anak tuwing sasapit ang gabi at ang mga amay nagbabantay hanggang hating gabi. May hawak na itak o pamalo, bagamat hindi nila alam kung ano ang dapat katakutan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lando ay lalong naging tahimik. Hindi na siya sumasama sa ibang bata, hindi na rin siya madalas makita sa liwanag ng araw. May mga nagsabing nakikita raw siya sa mga lugar na hindi dapat naroroon ang isang bata, sa bubungan ng kapilya, sa tuktok ng puno ng balete, o sa mismong libingan kung saan siya nakatira malapit. Kapag tinatawag, hindi siya sumasagot. Kapag nilalapitan, bigla siyang nawawala sa paningin. Isang gabi, may isang lalaking umuwi ng lasing at nagkataong dumaan malapit sa barong-barong ni Lando. Kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay sa damuhan, ang katawan ay tila hinigop ang lakas, at ang mukha'y nakapirmi sa isang ekspresyon ng matinding takot. Walang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban. Doon nagsimulang bumulong ang mga matatanda ng salitang matagal nang hindi binibigkas, manananggal. Ngunit ang higit na ikinayanig ng Barangay Tibaay ay ang katotohanang hindi isang ganap na nilalang ang tinutukoy nila kundi isang bata. Isang batang maaring walang muwang sa sumpang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ayon sa pinakamatandang albularyo sa Karatig Baryo, may mga nilalang na ipinapanganak na may dugo ng dilim, at kapag hindi naagapan, unti-unti silang nagiging ganap na halimaw pagsapit ng tamang panahon. Sa loob ng kanyang barong-barong, nakahiga si Lando sa gabing iyon, ang mga mata ay bukas ngunit walang nakikita. Sa kanyang dibdib ay may bigat na hindi niya maunawaan at sa kanyang likod ay may hapding tila may gustong kumawala. Hindi niya alam kung bakit tuwing gabi ay parang may humihila sa kanya paitaas, kung bakit ang kanyang katawan ay tila naghihiwalay sa sarili, at kung bakit ang kanyang gutom ay hindi kayang punan ng pagkain ng tao. Sa Barangay Tibaay, unti-unting nagising ang takot na matagal nang natutulog, at sa gitna ng mga dasal at bulong, isang batang manananggal ang patuloy na nagiging perwisyo, hindi dahil sa kagustuhan niya, kundi dahil sa sumpang matagal nang nakaangkla sa kanyang dugo.
Sa pagsikat ng araw matapos ang gabing iyon, tila mas mabigat ang hangin sa barangay Tibaay. Ang liwanag ay naroon, ngunit hindi nito kayang itaboy ang lamig na gumapang sa bawat sulok ng pamayanan. Ang balita tungkol sa pagkamatay ng lalaki ay mabilis na kumalat at kasabay nito ang lalong pag-iwas ng mga tao sa isa't isa. Ang mga pinto ay mas maagang isinasara, ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas, at ang mga matatanda ay nag-uumpukan sa ilalim ng puno ng mangga upang magbulungan tungkol sa sumpang muling bumalik sa kanilang lugar. Si Aling Rosa, ang ina ni Lando, ay walang kamalay-malay sa lalim ng takot na ikinakabit ng barangay sa kanyang anak. Abala siya sa paglalaba sa ilog, ang mga kamay ay sugatan at namumula sa maghapong pagbabanlaw ng damit ng ibang tao. Sa kanyang isip, si Lando ay isang batang tahimik at may sakit-sakiting katawan, madalas bangungutin at madaling mapagod. Hindi niya napapansin ang unti-unting pagbabago, ang pamumutla ng balat, ang pag-iwas sa araw, at ang kakaibang mga pasa sa likod na tila walang pinagmulan. Habang abala ang mga tao sa kani-kanilang takot, nagsimulang mag-iba ang kilos ni Lando sa araw. Madalas siyang makita na nakatayo lamang sa lilim, nakatitig sa malayo na parang may hinihintay. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim kaysa dati, puno ng kalungkutan at pagkalito. May mga sandaling napapahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal na para bang may dalawang pintig ang kanyang puso, isa para sa bata at isa para sa nilalang na unti-unting nagigising. Sa libingan malapit sa kanyang tirahan, may mga bakas ng kakaibang galaw. Ang lupa ay tila laging sariwa, parang may madalas na bumabangon at bumabalik. Ang mga krus na kahoy ay may mga gasgas at ang mga damo ay laging nakahandusay. Doon madalas mapunta si Lando kapag hindi siya makita ng kanyang ina. Umuupo siya sa tabi ng mga lapida, tahimik, parang may kausap na hindi nakikita ng iba. Sa katahimikan ng lugar na iyon, mas malinaw niyang naririnig ang bulong sa kanyang isipan. Mga salitang hindi niya alam ang kahulugan, ngunit ramdam niya ang utos at pangako. Samantala, nagpasya ang mga nakatatanda ng barangay Tibay na humingi ng tulong. Dumating si Mang Ismael, isang kilalang albularyo mula sa kabilang bayan, bitbit ang kanyang mga anting-anting at kaalaman na minana pa raw niya sa kanyang mga ninuno. Pagdating pa lamang niya sa barangay ay agad niyang naramdaman ang bigat ng sumpa. Ayon sa kanya, hindi pangkaraniwan ang presensyang gumagala sa lugar. Ito'y bata pa, ngunit may lakas ng isang ganap na nilalang ng dilim. Sa gabing isinagawa ang unang ritual ng paglilinis, nagtipon ang mga tao sa kapilya. Ang mga kandila ay nakahilera, ang usok ng insenso ay umakyat sa kisame, at ang mga dasal ay nagsanib-sanib sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang puwersang hindi mapasunod. Sa malayo, sa bubong ng isang bahay, nakaupo si Lando, ang mga matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon, ngunit alam niyang hindi niya kayang bumaba. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Ismael ang matinding kirot sa dibdib. Napatingin siya sa direksyon ng bata at napabulong ng babala. Hindi pa raw handa ang nilalang na iyon na supilin, sapagkat ang sumpa ay hindi pa ganap na nahahayag. Ang sino mang magtangkang lumapit ng walang pag-unawa ay maaaring maging susunod na biktima. Habang nagpapatuloy ang ritual, sa loob ng katawan ni Lando ay may nagaganap na digmaan. Ang kanyang murang isipan ay pilit kumakapit sa mga alaala ng pagiging bata. Ang halakhak sa ilalim ng araw, ang yakap ng ina, ang simpleng gutom na napupunan ng kanin at ulam. Ngunit sa kabilang panig may gutom na mas malalim, mas madilim at mas mapangutos. Isang gutom na hindi kayang pigilan ng dasal lamang. Nang matapos ang ritual, walang nangyaring himala. Walang nawala, walang gumaling. Sa halip, mas tumindi ang katahimikan at mas lumalim ang takot. Sa gabing iyon, may isa na namang hayop ang natagpo ang patay sa umaga at ang bakas ay papunta sa direksyon ng libingan. Sa barangay Tibay, unti-unting nauunawa ng mga tao na ang perwisyo ay hindi lamang isang halimaw na dapat patayin, kundi isang batang unti-unting nilalamon ng sumpa. And habang lumilipas ang bawat gabi, lalong lumalapit ang sandali kung kailan hindi na mapaghihiwalay ang bata at ang manananggal. Sa ikatlong gabing sumunod sa bigong ritual, bumigat pa ang dilim na bumalot sa barangay Tibaay. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang liwanag nito'y tila nag-aatubiling bumaba sa lupa.
Ang mga aso ay hindi tumatahol, ang mga kuliglig ay nanahimik, at ang hanging dumaraan sa pagitan ng mga bahay ay may dalang lamig na umaabot hanggang buto. Sa ganitong mga gabi, ang katahimikan ay hindi pahinga kundi babala. Sa loob ng barong-barong, si Lando ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang paghinga ay mabagal ngunit mabigat, at ang kanyang noo ay basa ng pawis kahit malamig ang paligid. Sa kanyang likod ay may kakaibang hapdi na ngayon ay hindi na niya kayang ipagwalang bahala. Para bang may hinihilang hibla mula sa kanyang gulugod, paakyat, papalayo sa lupa. Pumikit siya, pilit hinahanap ang sarili sa gitna ng magulong pakiramdam, ngunit ang mga alaala ay nagsimulang magsalubong. Ang tinig ng kanyang ina, ang amoy ng sabon sa bagong laba, at ang halakhak ng mga batang matagal na niyang hindi sinasamahan. Sa labas, naglalakad si Aling Rosa pauwi mula sa isang huling labada. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang isipan. May nararamdaman siyang mali sa mga nagdaang araw, ang mga matang palihim na sumusunod sa kanya, ang mga bulong na biglang tumitigil kapag siya'y dumarating. Ngunit higit sa lahat, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang anak, isang distansyang unti-unting namamagitan sa kanila na hindi niya maipaliwanag. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan at ng amoy na hindi niya kilala, amoy ng lupa at bakal. Sa gitna ng barangay, nagtipon ang ilang kalalakihan, bitbit ang mga sulo at sandata. Hindi na sapat ang dasal ayon sa kanila. May mga batang nagkakasakit, may mga hayop na patuloy na namamatay, yung takot ay nagiging galit. Sa kanilang mga mata, ang perwisyo ay kailangang tapusin bago pa ito tuluyang lumaki at maging ganap na salot. Ngunit sa likod ng kanilang mga desisyon ay may alinlangan sapagkat ang tinutukoy nilang salot ay isang bata. Sa tuktok ng puno ng balete, naroon si Lando. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon, ngunit ang kanyang katawan ay magaan, tila hindi nasaklaw ng karaniwang bigat ng mundo. Sa ibaba, tanaw niya ang mga ilaw ng mga sulo, ang mga aninong gumagalaw, at ang mga mukhang puno ng takot at determinasyon. May bahagi sa kanyang sarili na nais bumaba, umiyak at humingi ng tulong. Ngunit may isa pang tinig, mas malalim at mas malamig, ang bumubulong na huwag, na ang dilim ay ligtas at ang taas ay tahanan. Sa kanyang dibdib, ang dalawang pintig ay muling nagbanggaan. Ang isa'y mahina at nanginginig, ang isa'y matatag at mapangangkin. Nang tuluyang sumikat ang buwan mula sa likod ng ulap, naramdaman ni Lando ang hindi na mapipigilang pag-angat. Ang kanyang katawan ay tila naghihiwalay sa sariling anyo, at sa sandaling iyon ay nawala ang kanyang tinig. Ang batang si Lando ay nanatili sa itaas, habang ang bahagi niyang hindi na bata ay gumalaw sa dilim, mabilis at tahimik. May isang matandang lalaki ang napahiwalay sa grupo, napadpad sa gilid ng damuhan malapit sa libingan. Hindi niya napansin ang aninong bumaba mula sa itaas, hindi niya narinig ang paglapit. Ang tanging naramdaman niya ay ang biglang lamig at ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Kinaumagahan, natagpuan siyang buhay ngunit walang malay. Ang katawan ay tuyot at ang mga mata ay tila nakakita ng bagay na hindi na niya kayang alalahanin. Sa pagputok ng liwanag ng umaga, lalong naging malinaw sa mga tao ng barangay Tibay ang katotohanang kinatatakutan nila. Ang bata ay hindi na lamang biktima ng sumpa, siya ay nagiging daluyan nito. At habang ang bawat gabi ay nagdadala ng panibagong pangyayari, ang tanong ay hindi na kung may manananggal nga, kundi kung hanggang kailan pa mananatiling bata ang nilalang na iyon. Pagsapit ng umaga, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa barangay Tibay. Ang balita tungkol sa matandang natagpo ang walang malay ay mabilis na kumalat, at kasabay nito ang tuluyang pagkabasag ng natitirang pag-asa ng mga tao. Ang ilan ay nagkulong sa kanilang mga bahay, ang iba'y nag-empake ng gamit at nagbantang lisanin ang barangay. Ang ay na dating kilala sa pagkakaisa ay unti-unting nahahati ng takot at hinala. Si Aling Rosa ay nagising sa tunog ng bulungan sa labas ng kanilang barong-barong. Paglabas niya, sinalubong siya ng mga matang puno ng panghuhusga at pag-iwas. Walang direktang nagsalita, ngunit malinaw sa kanilang mga kilos ang paratang. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang barangay na kanyang tinuring na tahanan ay unti-unting itinutulak siya at ang kanyang anak palayo. Bumalik siya sa loob at natagpuan si Lando na nakahiga, maputla
at tila pagod, na para bang may mabigat na laban na kanyang pinanggalingan. Habang pinupunasan niya ang noo ng bata, napansin ni Aling Rosa ang mga pasa sa likod nito. Mahahaba, tila marka ng paghila at hindi kailanman naroon noon. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang isang inang kutob ay unti-unting nagiging malinaw na pangamba. May alam siyang mga lumang kwento, mga kwentong hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng takot na naig ang pag-aaruga, anuman ang bumabalot sa kanyang anak, siya pa rin ang batang minsang kanyang iniyakan sa bisig. Sa kabilang dako ng barangay, muling dumating si Mang Ismael, mas seryoso ang anyo at mas mabigat ang dala. Ayon sa kanya, ang sumpa ay lumalakas dahil sa takot ng mga tao. Ang galit at pangamba ay nagsisilbing pagkain ng dilim. Hindi raw sapat ang pagpuksa, kinakailangan ang pag-unawa sa pinagmulan. Ngunit ang kanyang mga salita ay sinalubong ng pagtutol. May mga lalaki na nais ng tapusin ang lahat, anuman ang kapalit. Sa libingan naroon si Lando pagsapit ng hapon, hindi niya namalayang napadpad doon. Umupo siya sa pagitan ng mga lapida, ang mga daliri dumudulas sa malamig na bato. Sa lugar na iyon mas malinaw ang mga bulong. Mahamanan, mga alaala ng mga nilalang na matagal nang nauna, mga pangakong lakas at kalayaan kapalit ng pagsuko. Hindi niya nauunawaan ang mga salita, ngunit ramdam niya ang panghihikayat. Dito hindi siya tinatanong, hindi siya hinuhusgahan. Habang papalapit ang gabi, nagpa siya ang ilang kalalakihan na bantayan ang paligid ng barong-barong ni Nalando. Ang kanilang mga anino ay mahahaba sa liwanag ng sulo at ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sandata. Sa loob, si Lando ay muling nakaramdam ng pag-angat, mas malakas kaysa dati. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang takot ay humalo sa isang kakaibang pananabik na hindi niya maipaliwanag. Sa sandaling tuluyang lumubog ang araw, naramdaman ng barangay ang pagbabagong dumaan sa hangin. Ang mga ulap ay tila umikot sa ibabaw ng tibaay o ng buwan ay muling nagkubli. Sa gitna ng katahimikan, may isang sigaw ang pumunit sa dilim, maikli, bigla at puno ng sindak. Ang mga bantay ay nagtakbuhan, ngunit ang kanilang nakita ay bakanting lupa at nagkalat na mga bakas na hindi maipaliwanag. Sa gabing iyon, wala nang alinlangan ang barangay Tibaay. Ang bata ay nasa gitna ng sumpa at ang sumpa ay unti-unting inaangkin ng bata. Sa bawat lumilipas na oras, pasamon, ang pagitan ng pagiging tao at pagiging halimaw ay lalong numinipis at ang barangay ay papalapit sa sandaling kailangan nilang pumili kung alin ang ililigtas, ang sarili nilang kapayapaan o ang natitirang inosente ng isang bata. Sa ikalimang gabi, ang takot sa barangay Tibaay ay hindi na lamang damdamin kundi isang presensyang halos mahawakan. Ang mga bahay ay nagmistulang mga kulungan, ang bawat pamilya ay nagkukubli sa sariling katahimikan. Ang mga dasal ay paulit-ulit, ngunit ang mga tinig ay nauubos at ang pananampalataya ay nagsisimulang manghina sa harap ng patuloy na pangyayari. Si Lando ay nagising bago pa tuluyang dumilim. May kakaibang linaw ang kanyang isipan, ngunit kasabay nito ang bigat sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang naalala ang mga nagdaang gabi. Ang pag-angat, ang paglipad sa pagitan ng mga bubong, ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Hindi niya alam kung panaginip ba iyon o alaala, ngunit alam niyang may mga bagay na nangyari na hindi na mababawi. Sa tabi niya nakaupo si Aling Rosa, hindi natutulog, nakatitig sa mukha ng kanyang anak. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit wala nang iyak na lumalabas. Sa katahimikan ng gabing iyon, naramdaman niyang may oras na nauubos at ang pagiging ina ay maaaring hindi sapat na panangga laban sa sumpa. Sa kanyang dibdib ay may isang pasyang unti-unting hinuhubog, isang pasyang maaaring magligtas o tuluyang magwasak sa kanilang dalawa. Sa labas ng barong-barong, nagtipon muli ang mga kalalakihan. Ngunit hindi na lamang galit ang bumabalot sa kanila. May takot na ngayon ay may halong desperasyon. Ayon kay Mang Ismael, ang bata ay nasa yugto ng paglipat. Kapag lumampas pa raw ang ilang gabi, ang pagbabalik ay magiging halos imposible. May ritual na maaaring subukan, isang pagsubok na maglalantad sa tunay na kalikasan ng nilalang sa loob ng bata. Ngunit ang ritual ay mapanganib at may posibilidad na hindi na mabuhay ang magsasagawa nito.
Habang pinagdedebatehan ng mga matatanda ang susunod na hakbang, si Lando ay dinala ng kanyang mga paa sa labas, tila hinihila ng isang puwersang hindi niya nakikita. Hindi siya napansin ng mga bantay. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang lumalakas ang pintig na hindi kanya at ang kanyang likod ay muling nag-aalab sa hapdi. Sa gilid ng libingan, tumigil siya at napaluhod, hawak ang lupa na parang iyon lamang ang kanyang hawak sa mundo. Sa sandaling iyon, malinaw niyang narinig ang tinig, hindi bulong, kundi malinaw at buo, isang pangako ng kalayaan mula sa sakit, mula sa gutom, mula sa pagiging mahina. Ngunit kapalit nito ang pagsuko ng natitirang bahagi ng kanyang pagkabata. Sa kanyang isipan, sumagi ang mukha ng kanyang ina, ang mga umagang magkasama silang kumakain ng payak na agahan, at ang mga gabing pinapatahan siya mula sa bangungot. Nang sumiklab ang buwan mula sa likod ng ulap, buyang katawan ni Lando ay muling nagbago. Ngunit sa pagkakataong ito may pagtutol. Ang pag-angat ay mas mabagal, mas masakit, na para bang ang kanyang pagkatao ay humihila pababa sa sarili. Sa malayo, naramdaman ni Mang Ismael ang pagbabago. Ang ritual ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang labanan ay nagaganap na sa loob ng bata. Sa pagtatapos ng gabing iyon, walang namatay, ngunit may isang bagay na nabago. Si Lando ay bumagsak sa lupa, walang malay, at natagpuan siya ng kanyang ina sa tabi ng libingan. Sa kanyang dibdib, ang pintig ay iisa lamang. Mahina, ngunit buhay. Sa barangay Tibaay, nagsimulang lumitaw ang tanong na matagal nang iniiwasan. Kung may natitirang bata pa sa loob ng manananggal, may pag-asa pa bang iligtas siya? At handa ba ang barangay na harapin ang sakripisyong kakailanganin? Pagdating ng umaga, isang mabigat na desisyon ang nakabitin sa buong barangay Tibaay. Natagpuan si Lando na walang malay sa tabi ng libingan, yakap ng kanyang ina na halos hindi na makaiyak. Dinala siya sa barong-barong at doon siya nanatili, tahimik, tila hinahabol ang sarili sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kanyang paghinga ay mababaw, ngunit may buhay, at sa bawat paggalaw ng kanyang dibdib ay may pag-asang hindi pa tuluyang napapatay. Si Mang Ismael ay dumating ng mas maaga kaysa dati, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Ayon sa kanya, ang nangyari sa bata ay palatandaan ng pansamantalang paghina ng sumpa, ngunit hindi ito nangangahulugan ng tagumpay. Ang nilalang sa loob ni Lando ay umatras lamang, sugatan, at naghihintay ng panibagong pagkakataon. Kung hindi kikilos ang barangay, darating ang gabing hindi na muling babalik ang bata sa kanyang anyo. Sa buong maghapon inihanda ang ritual na matagal nang kinatatakutan. Hindi ito isasagawa sa kapilya sapagkat ang sumpa ay masyadong malapit sa lupa at sa dugo. Pinili ang isang lumang kamalig sa gilid ng barangay, malayo sa mga bahay ngunit sapat na lapit upang maramdaman ng lahat ang mangyayari. Ang mga dingding ay pinalibutan ng asin at abo at sa gitna ay inilatag ang mga anting-anting na may mga ukit na hindi na maintindihan ng kasalukuyang panahon. Si Aling Rosa ay nanatili sa tabi ng kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay wala ng takot, kundi isang matibay na pasya. Alam niyang ang ritual ay maaaring kumuha ng kapalit, isang ina, isang anak, o pareho. Ngunit mas mabigat para sa kanya ang ideyang tuluyang mawala si Lando sa dilim. Hinawakan niya ang kamay ng bata, ramdam ang lamig at ang bahagyang panginginig na hindi dulot ng lamig ng hangin. Habang papalapit ang gabi, ang mga tao ng Barangay Tibaay ay nagtipon sa paligid ng kamalig. Walang ingay, walang sigawan, tanging ang mabibigat na hakbang at ang mga matang puno ng kaba. Sa loob, inihiga si Lando sa gitna ng bilog. Ang kanyang mukha ay payapa, parang natutulog, ngunit ang anino sa ilalim ng kanyang katawan ay tila mas madilim kaysa nararapat. Nang tuluyang lumubog ang araw, sinimulan ni Mang Ismael ang ritual. Ang mga salita ay hindi binigkas ng malakas, ngunit ramdam sa hangin ang bigat ng bawat pantig. Sa unang sandali, walang nangyari. Ngunit unti-unti, ang hangin sa loob ng kamalig ay naging mabigat at ang mga kandila ay nagsimulang manginig ang apoy. Ang katawan ni Lando ay kumibot at ang kanyang likod ay muling umangat sa sakit. Sa gitna ng ritual, isang matinis na iyak ang umalingaw-ngaw, hindi buo, hindi malinaw, ngunit puno ng paghihirap. Ang bata ay namilipit at ang anino sa ilalim niya ay tila humihiwalay, nag-iiba ng hugis. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga naroroon na ang laban ay hindi lamang laban ng tao at halimaw, kundi ng awa at takot. Pinili ni Aling Rosa na lumapit.
Sa kabila ng mga babala, lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sa kanyang yakap may halong dasal at pangako na hindi niya iiwan ang bata, anuman ang anyo nito. Ang kanyang tinig, bagamat mahina, ay tumagos sa katahimikan at sa sandaling iyon, ang pag-ikot ng hangin ay huminto. Ang ritual ay biglang naputol, ang mga kandila ay namatay, at ang kamalig ay binalot ng dilim. Nang muling magliwanag ang sulo, si Lando ay nakahiga pa rin, tahimik, at ang anino sa ilalim niya ay bumalik sa karaniwang hugis. Walang nakakaalam kung tagumpay ba iyon o pansamantalang pahinga lamang. Ngunit sa barangay Tiba, malinaw ang isang bagay, ang ina ay pumili at ang sumpa ay pansamantalang umurong, naghihintay ng susunod na gabi. Ang katahimikan matapos ang naputol na ritual ay hindi kapayapaan kundi isang paghinga bago ang susunod na unos. Sa barangay Tibay, ang gabi ay lumipas na may bukas na mga mata at hindi mapakaling mga dibdib. Ang kamalig ay iniwang nakasara, binabantayan mula sa malayo, na parabang ang mismong lupa roon ay maaaring biglang huminga at bumuka. Walang naglakas loob na magsalita tungkol sa nangyari. Ang mga salita ay tila masyadong marupok upang ipangalan ang takot. Kinabukasan, nagising si Lando na may kakaibang linaw sa paningin. Ang liwanag ng umaga ay mas maliwanag, ang mga tunog ay mas malinaw, at ang bawat galaw ng hangin ay may dalang mensahe na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam. Bumangon siya ng dahan-dahan, hawak ang gilid ng banig, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, wala siyang naramdamang pagangat. Ang kanyang likod ay masakit, ngunit ang sakit ay tila bakas na lamang ng isang laban na pansamantalang natigil. Si Aling Rosa ay nasa labas, nag-iinit ng tubig. Nang makita niya ang anak na nakatayo sa pintuan, napahinto siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa takot kundi sa isang pag-asang matagal nang hindi dumadalaw. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ni Lando. Sinisiguro ang katotohanang naroon ito, buo at buhay. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila muling naging simple, isang ina at isang anak sa harap ng bagong umaga. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may gumagalaw. Sa libingan ang lupa ay muling nagbago. May mga bakas ng paggalaw sa pagitan ng mga lapida at ang mga puno ng balete ay tila mas mabigat ang mga sanga. Si Mang Ismael na dumalaw roon sa tanghali ay nakaramdam ng pangingilabot na hindi niya naramdaman noon. Ayon sa kanyang kutob, ang sumpa ay hindi na lamang nakakabit sa bata. May bahagi nito ang kumawala at naghahanap ng ibang daluyan. Ang pagpigil ay nagdulot ng paghahati at ang dilim ay natutong maghintay. Sa barangay, nagsimulang magbago ang kilos ng mga tao. Ang ilan ay nagpakita ng pag-asa at pag-unawa, ngunit ang iba ay mas naging mapagbantay. May mga matang sumusunod kay Lando kapag siya'y dumadaan, may mga bulong na hindi na maitago. Ang takot ay hindi agad nawawala. Ito'y nagbabago lamang ng anyo. Sa eskwela, may mga batang umiwas sa kanya at may ilan namang palihim na nagmamasid, parang sinusukat kung gaano kalapit ang bata sa pagiging halimaw. Isang hapon habang nag-iisa si Lando sa lilim ng puno ng mangga, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi ito pag-angat, kundi isang hatak pababa, isang paalala ng lupang minsang naging saksi sa kanyang mga gabi. Sa kanyang isipan, sumagi ang imahe ng kamalig, ng bilog na asin, at ng yakap ng kanyang ina. Ngunit kasabay nito ay may aninong dumaan sa gilid ng kanyang paningin, mabilis at pamilyar, na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Pagsapit ng gabi, isang aso ang umalulong sa di kalayuan, mahaba at puno ng pangamba. May isang alagang kambing ang natagpo ang patay sa umaga kinabukasan, ngunit ang sugat ay kakaiba, hindi tulad ng mga nauna. Ito'y mas magaspang, mas marahas, na parabang may galit na hindi na ilabas. Ang mga bakas ay papunta sa libingan, ngunit wala ni isa ang papunta sa barong-barong ni Lando. Sa pagtitipon ng mga matatanda, sinabi ni Mang Ismael ang kanyang hinala. Ang sumpa ayon sa kanya ay naghihiwalay. Ang isang bahagi ay nakatali pa rin sa bata, pinipigilan ng yakap at panata ng ina, ngunit ang isa ay naghahanap ng anyong mas madaling sakupin. Ang panganib ay hindi na lamang kay Lando, kundi sa buong barangay Tibaay. Kung ang dilim ay makakahanap ng bagong sisidlan,
niyang laban ay magiging mas malawak at mas madugo. Sa gabing iyon si Lando ay muling nanaginip. Nakita niya ang sarili na nakatayo sa pagitan ng dalawang daan. Isa patungo sa liwanag kung saan naroon ang kanyang ina, at isa patungo sa dilim kung saan may aninong walang mukha ngunit may tinig na pamilyar. Hindi siya gumalaw. Sa halip, tumayo lamang siya nanginginig habang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting nabibitak. Sa barangay Tibay, nagsisimulang maunawaan ng lahat na ang sumpa ay hindi simpleng sakit na maaaring pagalingin o halimaw na maaaring patayin. Ito'y isang pamanang humihingi ng kapalit. At ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay nakasalalay sa kung sino ang unang bibigay, ang bata, ang ina, o ang barangay mismo. Sa mga sumunod na araw, ang barangay Tibay ay nabuhay sa ilalim ng isang katahimikang pilit pinananatili. Walang tahasang pag-uusig, walang hayagang sigawan, ngunit ang bawat kilos ay may bigat ng pagbabantay. Ang mga mata ay laging naghahanap ng senyales, at ang mga tenga ay nakahanda sa anumang tunog na maaring magpahiwatig ng muling pagbangon ng sumpa. Si Lando ay pinayagang muling lumabas sa liwanag ng araw, ngunit hindi na siya kailanman nag-iisa. Palaging may distansyang sinusukat ng mga tao sa pagitan nila at ng bata, sapat upang makatakas kung sakali, ngunit sapat ding lapit upang masilip ang anumang pagbabago. Sa kanyang murang isipan, ramdam niya ang pagkakaibang iyon. Hindi niya lubos na nauunawaan ang dahilan, ngunit alam niyang may pader na itinayo sa paligid niya, hindi nakikita, ngunit malamig at matalim. Sa libingan, mas naging malinaw ang galaw ng dilim. May mga gabing ang lupa ay tila humihinga at ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga hayop na nawawala ay natatagpuan sa mas malalayong bahagi ng barangay. At ang mga sugat ay nagpapakita ng puot na hindi basta gutom lamang. Si Mang Ismael, In Ismael sa kanyang mga pag-iikot ay unti-unting napagtanto ang kinatatakutan niyang katotohanan. Ang bahagi ng sumpang kumawala ay mas marahas, mas walang pigil at wala ng bahid ang pagkabata. Isang gabi, habang ang ulan ay marahang bumabagsak, naramdaman ni Lando ang pagbabalik ng kirot sa kanyang likod. Hindi ito tulad ng dati, hindi matalim, kundi mabigat, parang paalala ng isang utang na hindi pa nababayaran. Umupo siya sa sahig ng barong-barong, yakap ang kanyang sarili, at pilit hinahanap ang hininga sa gitna ng paninikip ng dibdib. Sa labas, nagising si Aling Rosa sa kanyang pagungol at agad na lumapit, niyakap ang anak ng walang pag-aalinlangan. Sa yakap na iyon, may nangyaring kakaiba. Ang kirot ay humupa and ang bigat sa dibdib ni Lando ay pansamantalang nawala. Ngunit kasabay nito, sa malayo may isang sigaw ang pumunit sa gabi. Isang sigaw na hindi nagmula sa bata. Kinaumagahan, may isang lalaki ang natagpo ang patay sa gilid ng barangay. Ang katawan ay wasak at ang bakas ng galit ay malinaw. Ang mga yapak sa paligid ay hindi pamilyar, mas malaki, mas mabigat at tila walang alinlangan. Ang barangay Tibay ay muling nagtipon. Ano sa pagkakatong ito, ang usapan ay mas madilim. Kung ang bata ay hindi na pinanggagalingan ng lahat ng perwisyo, kung ang sumpa ay may iba ng anyo, ano ang dapat nilang gawin? May mga nagmungkahing lisanin ang lugar, iwan ang tibay sa anino ng libingan. May mga nagsabing ang bata pa rin ang susi, na hanggat buhay si Lando, ang sumpa ay may dahilan upang manatili. Sa gitna ng mga usapan, si Lando ay tahimik lamang na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. May malinaw na takot sa kanyang mga mata, ngunit may unti-unting umuusbong na pagkaunawa. Nararamdaman niya na ang dilim na minsang halos umangkin sa kanya ay ngayon ay nagagalit, na para bang ipinagkait ang isang bagay na inaakala nitong pag-aari na nito. Sa kanyang isipan, sumagi ang isang nakakatakot na ideya, na ang sumpa ay hindi aalis hanggat may natitirang tali sa kanyang dugo. Sa gabing iyon muli siyang nanaginip. Ngunit sa halip na 200, isang imahe lamang ang kanyang nakita. Ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng barangay. Ang lupa sa ilalim niya ay basag at sa paligid ay mga matang nakatitig, naghihintay ng desisyon. Nang siya'y magising, alam niyang ang oras ng pagpili ay papalapit at ang susunod na hakbang ay hindi na lamang tungkol sa kanyang kaligtasan, kundi sa kapalaran ng buong barangay Tibay. Sa pagsapit ng ikasyam na kabanata ng kanilang paghihirap, ang barangay Tibay ay tila naging isang lugar na nakatigil sa pagitan ng pag-alis at pananatili. May mga bahay na nakasarado na,
May mga bakuran na inabandona at ang mga daan ay bihira ng madaanan ng tawanan o sigawan ng bata. Ang gabi ay mas mahaba at ang umaga ay laging may kasamang kaba kung sino ang nawala at sino ang susunod. Si Lando ay lalong naging tahimik, hindi na siya umiiyak, hindi na rin siya nagtatanong. Ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi akma sa kanyang edad. Parang may mga sagot na natutunan niya sa mga lugar na hindi nararating ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw niyang nararamdaman ang koneksyon. Isang hiblang hindi napuputol, humihila sa kanya patungo sa libingan, patungo sa nilalang na kumawala, at ngayoy gumagala na may galit at gutom. Si Mang Ismael ay muling nagpunta sa pinakaloob ng libingan, dala ang mga lumang kasulatan na matagal na niyang iniwasang basahin. Doon niya napagtanto ang pinakamatinding katotohanan. Ang sumpa ay hindi basta namamana o ibinibigay. Ito'y ipinapasa sa pamamagitan ng pagligtas. May isang nilalang noong unang panahon na iniligtas ng tao, isang bata ring may dugong dilim, at bilang kapalit ay ipinako ang sumpa sa kanyang lahi. Si Lando ay hindi simula, kundi kasunod lamang ng isang mahabang kasaysayan ng utang. Sa barangay may mga nagpasya ng kumilos, hindi na sila maghihintay sa susunod na biktima. Sa kanilang isip, ang pinakamadaling wakasan ng sumpa ay putulin ang pinagmumulan nito. Ang mga sulo ay muling sinindihan at ang mga sandata ay muling hinasa. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga pusong nanginginig sapagkat alam nilang ang tinutukoy nilang pinagmumulan ay isang batang minsang nakita nilang tumawa at maglaro sa ilalim ng araw. Sa loob ng barong-barong, ang titirong barong si Aling Rosa ay nakaupo sa tabi ng anak. Mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ramdam niya ang paglapit ng panganib, hindi mula sa dilim ng sumpa kundi mula sa takot ng mga tao. Sa kanyang isipan, unti-unting nabuo ang isang pasya. Isang pasyang hindi niya kailanman inakalang kakailanganin niyang harapin. Kung ang sumpa ay nakatali sa dugo, at kung ang pagputol nito ay may kapalit, handa siyang maging kapalit na iyon. Sa gabing iyon, kusang lumabas si Lando patungo sa libingan. Hindi siya pinigilan ng kanyang ina. Sa halip, sinundan lamang niya ito mula sa malayo, dala ang mabigat na desisyon sa dibdib. Sa gitna ng mga lapida, muling nagpakita ang anino, mas malinaw, mas buo, at mas puno ng puot. Hindi na ito anyo ng bata o tao, kundi isang nilalang na walang mukha ngunit may tinig na pamilyar. Sa unang pagkakataon hindi tumakbo si Lando, tumayo siya at hinarap ang anino. Sa kanyang dibdib, ang pintig ay matatag, iisa lamang, ngunit malakas. Alam niyang ang connection na iyon ay hindi lamang tanikala, kundi daan. And sa daang iyon, maaaring may wakas na hindi kailangang dugtungan ng panibagong bata. Sa lilim ng mga puno ng balete, nagtagpo ang bata, ang ina, at ang sumpa. At sa sandaling iyon, ang kapalaran ng barangay Tibanis ay niktikatong busim. Baay ay nakabitin sa isang desisyong maaring magwakas ng lahat o magsimula ng mas madilim pang kabanata. Sa huling gabi ng kanilang paghihirap, ang barangay Tibaay ay nabalot ng isang katahimikang matalim na tila hinihintay ang pinakamalakas na sigaw bago bumagsak ang ulan. Ang buwan ay ganap na natatakpan ng ulap at ang mga anino ng puno ng balete ay mas mahaba, mas malinaw at mas mapanganib kaysa dati. Ang bawat hagupit ng hangin ay may kasamang panghihikayat at banta, at ang mga mata ng bawat tao sa barangay ay punong-puno ng kaba at pag-aalala. Si Lando ay tumayo sa gitna ng libingan, nakaharap sa anino ng sumpa na bumabalot sa kanyang dugo. Ang anyo nito ay mas ganap ng ngayon, isang halimaw na walang muka ngunit may puwersa na ramdam sa bawat alon ng hangin. Ang bata, bagamat maliit at mahina sa katawan, ay may tapang na hindi inaasahan ng sinuman. Sa loob niya nagsimula ang huling laban, ang pinagsamang lakas ng kanyang inosenteng pagkabata at ang galit na dulot ng sumpa. Si Aling Rosa ay nasa likod, hawak ang kamay ng anak, at sa bawat paghinga ay bumubulong ng dasal, hindi lamang para sa kaligtasan ng bata kundi para sa buong barangay. Alam niyang ang kanyang pagiging ina ay magiging sandigan ng bata sa sandaling ito. Ang kanyang tapang ay nagbigay lakas sa bata at sa kanyang puso ay may panata, ang hindi iiwan si Lando kahit ano paman ang kahinatnan. Ang mga matatanda at mga kalalakihan ng barangay ay nanood mula sa malayo. Walang anino ng galit o takot sa kanila, ngunit may pangunawa,
Hindi ito laban ng tao laban sa halimaw, kundi laban ng kabutihan at pag-ibig laban sa sumpa. Ang bawat kandila at bawat anting-anting na inilatag sa ritual ay nakatayo bilang saksi, hindi lamang sa kapangyarihan ng sumpa, kundi sa tibay ng puso ng isang ina at ng kanyang anak. Sa gitna ng dilim, nagsimula ang pagbabago. Ang anino ay unti-unting nag-aalon, parang hinahalo ng hangin, at ang puwersa nito ay nakikipagbuno sa puso at isip ni Lando. Ngunit sa bawat hakbang, ang tapang ng bata at ang pagmamahal ng ina ay nagsisilbing liwanag, na parang isang dalisay na apoy na unti-unting pinapawi ang kadiliman. Pagkatapos ng matagal at masakit na paglalaban, may nangyaring hindi inaasahan. Ang halimaw ay unti-unting nanghina, ang katawan nito'y lumiliit at ang puwersa ay bumabalik sa lupa. Ang mga mata ng bata ay nagliwanag at sa kanyang dibdib, ang dalawang pintig ay nagbuklod bilang isa, matibay, buhay at malaya mula sa sumpa. Sa pagbubukas ng umaga, natagpuan ang barangay Tibaay na muling payapa. Ang mga hayop ay buhay. Ang mga anak ay naglaro sa kalsada at ang mga pinto ay unti-unting nagbukas. Si Lando at ang kanyang ina ay naglakad sa gilid ng barangay, magkahawak ang kamay na parang walang nangyari. Ngunit sa kanilang mga mata, may kaunting kirot at alaala ng dilim na kailanman hindi nila malilimutan. Ang sumpa, sa wakas, ay napigil, hindi dahil sa puwersa lamang, kundi dahil sa tapang, pagmamahal at kabutihang nagbuklod sa dalawang tao. Ang barangay Tibaay ay muling nakabangon, ngunit alam ng bawat isa na ang dilim ay laging naroroon, handang bumalik sa sandaling ang takot at kawalan ng pagmamahal ay muling maghari. At sa ilalim ng maliwanag na araw, si Lando at ang kanyang ina ay naglakad sa gilid ng barangay. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, may tapang, may liwanag, at may pag-asa na ang hinaharap ay magiging kanilang sariling desisyon. Wakas.